no? So, as we start, no, last couple days ago, nung weekend ata noon, merong news na merong landslide doon sa Davao, sa Mindanao. So, doon mo makikita, no, pag ang mountain, wala ng mga punong kahoy, talagang wash out yung mountain, yung mga soil, mga rocks, no? Natabunan yung mga families under that, no, na katabi yung bundok ata yun or hill. So kawawa sila, no? Let's pray for the family who lost loved ones sa landslide na yon. So doon mo makikita na calamity strikes, storm strikes, problem strikes na walang warning. Although may warning na yon, yung nagtitiktok, nagre-record ng cellphone, nakita nyo sa news? Nire-record niya pa, nahuhulog na yung ano, no? Hindi niya alam, sila na pala yung matatabunan doon, no? So, daming namatay, families, mga bata. So, doon mo masasabi na, again, no, ang storm hindi nagpapaalam usually. Hindi yan nagno-notify sa iyo na parang may Facebook account ka na may notification na sasabihin, Lawrence, tomorrow may problema ka. Hindi. Storm comes abruptly without notification. So dapat, no, this year, although gusto man natin na this year will be a perfect year, no, ang daming nagsasabi sana 2024 will be a good year, but again, only God is good. Sabihin ko sa inyo, only Jesus Christ is the one who is truly good. Hindi ang taong 2024. But again, ano bang purpose? Bakit tayo may ganito? Para ma-prepare tayo kung meron mang mga storms at mga unos sa buhay na darating bigla sa ating lahat. Okay? Yun yung purpose. Bakit tayo nag-aaral ng Word of God at bakit natin kinikilala more deeper ang Panginoon sa kanyang salita, even sa sharing at sa mga sermons. Now, can we show the slides for tonight, no? Although meron pala akong control dito. Okay, thank you, Lawrence. Build strong. It's based on Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Kaya siya build strong kasi more of building talaga ang kanyang title. So, ito ay tungkol sa wise and the foolish builder. So, ang tanong, saan ka doon? Which one are you? Are you a wise builder or are you a foolish builder? So, sinabi sa verse, diretso tayo agad sa verse, the wise and foolish builders, sinabi dito, therefore, everyone who hears these words of mine, si Jesus ang nagsasabi nito lahat ng nakikinig sa salita ko and puts them into practice, after nilang marinig, ino-obey, is like a wise man who built his house on the rock. Daan nyo yan. Nag-build siya ng house pero nandun, naka-foundation, naka-connect doon sa rock. The rain came down, the streams rose, no? Tumaas yung tubig, and the winds blew and beat against that house. Yet, it did not fall because it had its foundation on the rock. Kasi ang kanyang pundasyon ay konektado doon sa rock. Pag sinabing rock, hindi ito maliit na na bato. Talagang parang malaking rock ito na kung makita nyo minsan nakapatong sa malaking sobrang laking rock yung isang bahay, ganong katindi. Nakakita na ba kayo ng mga bahay na nakapatong talaga or naka-foundation sa rock, no? Marami yan sa mga provinces. At napakatibay nun. Hindi yun basta-basta matitibag, no? So, yun daw ang taong, inalitulad ni Jesus, ang taong wise na nag-obey sa kanyang word sa isang taong nag-build ng house na naka-foundation sa malaki bato. Sobrang laki. So, hindi siya naapektuhan ng storm. Naka-experience siya ng storm pero hindi nasira ang bahay. So, meron namang kaibahan. But, sabi ni Jesus sa 26,
Everyone who hears these words of mine and does not put them into practice, hindi nag-o-obey, nakikinig lang, nag-a-attend ng simba, pumupunta ng church, sabi nga ni Lawrence last Sunday, pwedeng nakikitawa lang, kahit hindi naintindihan, lalong walang maa-apply yun, no? Kaya nga, sabi ni Lawrence, kaya nga gusto kong malaman anong punto ng sermon. Bakit? Para ma-apply. Kasi kung hindi mo naintindihan, edi hindi mo ma-apply, tama ba? Kaya nga tayo nagka-clarify dito, kaya tayo nag-i-explain, nag-i-interpret para maintindihan, after that, ma-apply. Yun din naman yung verse na binasa natin. Yung nagtipon-tipon yung mga tao during Ezra at naintindihan nila kasi may nag-i-explain ng word. So, na-obey nila ang word kasi naintindihan. Doon mo makikita na mahalaga ang word of God na hindi lang maintindihan at ma-apply pa. Ito pa, ang matindi pa, kung ang pinipreach ay mali, paano mo ma-apply yun? Ma-apply mo pero mali yung application. Kaya nga, tama dapat yung application para tama yung application. No? Tama interpretation, tama application. So, iba pa yung hindi mo naintindihan, so hindi mo na-apply. Hindi mo naintindihan, hindi mo na-apply. Ito naman, naintindihan mo, pero mali pala yun. So, mali rin yung application. Naintindihan nyo? Gano'n ka kahalaga, gano'n ka painful actually ang mangyayari sa isang taong mali pala yung alam, so mali rin yung application, mali rin yung belief. Kaya nandito yung Word of God. Kailangan ating basahin. Natutuwa ako kay Joanna, nag-chat talaga siya. Praise God. Anong next step ko, Pastor? Anong babasahin ko? Eh di binigyan ko siya ng tip, magbasa ka ng gospel or magbasa ka ng Proverbs. O sabi niya, hindi ko maintindihan. Kasi King James yung napili mong app, Joanna. Magpili ka ng NIV or... Kasi alam ko rin yung yung applicable. So, kung ano lang yung unang lumabas, yun yung inano ko. Tapos sinanap ko nila yung binigay yung mga Pati yung version ng Bible mo, Joanna, i-change mo ata. Kasi Old English yun. So kahit simple yung verse, mahirapan ka mag-intindi. Kasi Old English yung King James. Hanap ka ng NIV, NLT, ESV, mga ibang version. Okay? Pero the same punta ka sa Proverbs, okay yun, basahin mo yun. Okay yun. And pag di mo naintindihan, chat ka. Okay, so ina-assist ko ngayon si Joanna sa pagbabasa ng Bible. And anyone can approach me, chat lang po. So, thank you, Joanna. I'm so glad you are continuing in your faith. No, hindi lang naniwala, talaga nagpatuloy. So, ito na. So, ang verse 26 nagsasabi dahil foolish man siya, foolish, mangmang, gumawa ba naman ng bahay on the sand? Alam niyo yung sand sa dagat, 'di ba? Gagawa ka ng kastilyong buhangin, parang kanta 'yun Isang hampas ng tubig lang 'yun, wala na 'yun eh. Tama? Oo. So ibig sabihin, wala ring foundation 'yon na bahay. Basta na lang gumawa. So mangmang 'yun, foolish. Ito yung mga taong nakikinig ng Word of God, hindi naman in-apply. So 27, anong nangyari? Obviously, the rain came down, the streams rose, katulad sa nangyari kanina sa wise man na bahay. And the winds blew and beat against that house. Anong nangyari? Anong nangyari? Excuse me. Anong nangyari? It fell with a great crash. Sa ibang version, talagang broken into pieces. Ay, grabing bahay yan. Broken into pieces. So, magkaiba. Magkaiba ang nangyari dahil magkaiba rin yung response ng dalawang tao to. Now, let's focus on the word here. Nung tiningnan ko siya sa Greek, kasi hindi ako magaling, hindi ako expert, hindi ako nagmamagaling. Kaya nga ako nagpunta sa Greek. Kasi ang ibig sabihin ng here ay, sa Greek is, ang here ay, click ko ulit, yan, ako. Ako, hindi ikaw, ako. Ang meaning ng here is to hear God's voice which prompts God
to birth faith within us. So si God, lalagyan niya ng faith ang taong nakinig sa boses niya. So saan galing ang faith? Kay God. At pag nakita ni God ang taong to, ay may faith sa akin to. Lagyan ko nga ng faith sa buhay ng taong to, sa loob niya. So si Lord ang nag-birth ng faith na yan. Hindi yan dahil nagsisimba ka. Hindi yan dahil nagprosesyon ka o naghila-hila ka sa Black Nazarene o lumuhod ka during Holy Week or nag-fasting ka or nagsimba ka ng simbang gabi na 9 na ano ba 'yon na services na hindi yun dahil doon or dahil nag-Bible study ka, nag-attend ka dito kaya ka nagkaroon ng faith dahil magaling ka. Hindi. Ang faith galing kay God. He is the author. He is the finisher of our faith. He is the grower of our faith. Pag nakita ni God ng taong to nag-depend sa akin, hindi sa kanyang self-righteousness, marami kasing self-righteous napiling nila, nagsisimba sila, so may faith na sila. Pag nakita ni Lord ng taong to, nag-depend sa kanya ng wholeheartedly na nag-believe sa kanya, then God gives that person faith to believe Him. So, ano nangyari? Aku means to hear, listen, to hear God's voice, which prompts God to birth faith within. Now, aku is the root of the English term acoustics. Acoustics. Kaya ang ganda ng acoustic ng sound. Okay. At ang pag-receive ng tenga mo, tingnan mo naman ang tenga mo, naka-concave. Tama? Concave yan. Nakaganyan. Para yan, ang receive mo ng sound, maganda. Ma-receive mo yung sound na maganda. Ganon din naman yung speaker, monitor speaker ng mga sound system, naka-concave din yan para ang pag-release ng sound maganda. Nakita mo yung trompa nung simbang gabi sa church mo? Trompa, ganon din yan, no? Para maganda yung release ng sound. So sa pag-receive ng sound, when you hear the word of God, ganon din naman sa spiritual life natin. The Lord enables us to have that acoustic na masagap natin na maganda ang kanyang voice. Ganun pala yun. May ano pala yun. Doon pala galing yung acoustic. Here. Tapos, pag i-connect mo naman siya sa, excuse me, doon sa Exodus 18:19, hindi ko kasi kayang basahin yan, hindi nga ako expert, di ba? Ang meaning nun is to perceive the distinct words of a voice. Ma-perceive mo kung ano yung sinasabi at sino ang nagsasabi nito. Pwede kasing may nagpipreach, pero hindi naman word of God ang pinipreach. ano magiging effect sa taong nakikinig kung ang nagpipreach hindi naman from the word of God talaga. Gumagamit ng word of God pero hindi naman galing kay God. Anong mangyayari? Confusion. Yan talaga ang number one proof that it's not the word of God because it makes you confuse more. I'll give you a tip. The word of God, you will know it's God's saying and it's God's truth because it's clear. When it's confusing, it's not from God. Kasi si God, clear yan pag nagsalita. He is not a God of confusion. He is a God of clarity, sound mind. Tandaan nyo yan. Malalaman mo kung sinong nagsasalita. It's because clear, hindi confusing. So, kung babasahin mo nga ang Exodus 18 meron ako dito, basahin ko sa inyo. Wala dyan, pero basahin ko sa inyo, makinig kayo. The next day, sa verse 13 ako nagsimula. 13 hanggang 19. The next day, Moses was settling disputes among the people. Okay, saan ba sila ngayon? Nasa wilderness sila ngayon. Now, si Moses, every time na may problema yung mga tao, libo-libong tao pumupunta sa kanya every day, inaayos niya. Parang barangay hall. Maraming, ano yan tawag sa mga nandun? Yung umaayos ng mga gulo. Nag-aayos ng mga gulo. Ano tawag sa kanila? Sa barangay hall? Hindi, meron tawag sa mga nag-aayos ng gulo.
na minsan mga pastor, mga doktor na retired, lawyer na retired, sila yung naka-assign doon. Tagapamagitan, no? Hindi ko lang alam anong word sa kanila, but tagapamagitan sila. So si Moses, dahil siya ang leader from Egypt, nakalabas na yung mga Israelites na sa desert, every day, ang daming problema, ang daming away-away, confusion, no? Inggitan, galit. Tapos siya lahat yon. And he was kept busy from morning till night. Imagine mo yan. From morning till night, puro na lang away yung inaayos mo. Kaya mo yan, Lawrence? Puro bad news yung dinadala sa'yo. Libo-libong tao every day. So anong nangyari? When Jethro, yung saw everything that Moses had to do, si Jethro, father-in-law ata niya, kung di ako nagkakamali. Sabi ni Jethro kay Moses, "What is all this that you are doing for the people? Why are you doing this all alone?" Thank you, Lawrence. Ang bilis naman. Father-in-law niya, si Jethro. Sabi niya, "Why do you alone sit as a judge while all these people stand around you from morning till evening? Bakit ikaw lang mag-isa?" Moses answered him, "Because the people come to me to seek God's will." Oh, kasi si Lord nakikipag-usap sa kanya, di ba? So, feeling niya, siya lang din dapat ang mag-settle ng lahat ng kaguluhan. "Whenever they have dispute, it is brought to me, and I decided between the parties and inform them of God's decrees and instructions." Oh, feel na feel ni Moses talaga kasi kinakausap siya ni Lord. So, siya lang talaga ang authorized, no? Moses' father-in-law said, nag-reply sa kanya, "What you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out." Mapapagod ka, mapapagod din sila. Ano bang ginagawa mo? "The work is too heavy for you. You cannot handle it alone." Kaya nga mag-delegate. "Listen now to me." Ito na yon, acoustic. "Listen now to me," sabi ni Jethro, "and I will give you some advice. And may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to Him." And next, meron pa ata to, basahin ko na lang ha, sa 20. "You should teach them God's commands and explain to them how they should live and what they should do. But," verse 21, "in addition, you should choose some capable men and appoint them as leaders of the people, leaders of thousands, leaders of hundreds, leaders of 50s, leaders of 10s. Merong delegated na mga tao under you. Delegate. So sabi ni Jethro, "Listen to me. I have an advice." So ito rin yun actually sa atin mga tao. Minsan may nag-a-advise sa atin. But hindi lahat ng nag-a-advise sa atin galing sa Diyos. Yung iba, advice, makamundo. Alam mo may problema ka, inom tayo. Inom lang yan. Oh. Or ano pa, may problema ka? Iwanan mo na asawa mo. Ganun agad. Hindi man lang mag-uusap o, di ba? Minsan ganun eh. Hindi lahat ng nag-a-advise sa atin galing sa Diyos ang advice. Kaya nga, we should listen kung saan ba galing ang advice niya. Sa Panginoon ba yan o sa Kanya lang yan? Okay? Naalala niyo yung acoustic, yung ako? Distinct voice. Dapat malaman natin yan. And it can only be known if we are having that discernment from the Lord. Kung meron tayong wisdom na galing sa Diyos. At alam naman natin, sabi ko nga sa mga past lessons ko, wisdom comes from the mouth of God. At kung hindi ka nakikinig, wala kang wisdom. No? So, let's go na sa next slide. Okay. Ano pang nangyari dito? Sabi ni James, another related verse, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves." Or in other version, "fool yourselves." Do what it says. Kung anong ginagawa, ang sinasabi ni Lord sa salita niya, gawin mo, i-obey mo. Kasi kung hindi, niloloko mo lang sarili mo. "Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like."
Naggamit din ng example si James. Sabi niya, alam mo, ang salita ni Lord parang mirror yan eh. Pag binasa mo, parang mirror, nakikita mo sarili mo kung may dumi yung mukha mo. Pero minsan, ang mga tao nakikinig, hindi naman nag-obey. Nakita na nga yung dumi sa mukha, lumabas lang ng bahay, hindi man lang pinunasan. 'Di ba? Foolish. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in the word of God, in continues to the perfect law, in it tawag doon, not forgetting what they have heard, but doing it. They will be blessed in what they do. Oh, gusto mo ng blessing ha? Ito yun. Hindi, wag ka lang makinig. Gawin mo. Oh, they will be blessed in what they do. Daming tao, narinig ko, sabi, Lord, i-bless mo naman ang 2024 ko. Pero hindi sila willing mag-obey kay God. From the word of God, gusto mong i-bless ka, then listen and obey. Gusto mo lang blessing, ano ba yan? Gusto mo lang benefit, pero ayaw mo mag-obey. Hindi pwede yan. Sabi sa Psalm 1, 1-6, pwede bang si Lawrence naman magbasa? Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not Okay, so. thank you. Wait muna. Ang galing, di ba? Whatever they do, prosper. Nagpray ka, Lord, i-prosper mo naman ako. Prosper. Wala kang delight sa word of God eh. Ayaw mo nga makinig sa mensahe ni Lord. Prosper, prosper ka dyan. And he meditates on the word of God day and night. Ibig sabihin, nasa isip niya na i-meditate, nguyain, understand ang word of God. Kuwari, nagda-drive siya sa umaga, nire-reflect niya ulit yung binasa niya kaninang morning. Tapos nag-work na siya, pero wala siyang client. Nire-recall niya, ano nga yun ulit yung binasa ko nung morning, paano ko kaya ma-apply yun ngayon? So, buong araw, nagbalik-balik yung word of God. Parang Ilonggo yun, balik-balik. Bumabalik yung word of God sa kanya, nire-review niya para ma-apply niya. And that person is like a tree planted by streams of water, hindi nalalanta yun. Kasi merong ilog or ilat sa gilid niya. And nag-bear fruit siya in season, ha? And does not wither, hindi nalalanta. Parang naka-kind skin yung glow up niya. Okay, and whatever they do, prospers. Now, prosperity means, ulitin ko ulit for 100 times na, prosperity means God moving you forward. It's not about having riches. Yes, if you have a riches, good. But that riches, does it move you forward? Does it make your faith grow? That it makes you move forward in the direction of God? No, it's not about having riches lang. Does that riches move you forward in the will of God? Ayan ang prosperity. God moving you forward. So, pwede kasing may yaman ka nga, hindi naman yon naging prosperity sa'yo. Parang hold back ka sa faith. Mas lalo kang na-busy. Wala ka ng panahon sa salita ni Lord. Hindi ka na nakikinig at di mo na ina-apply ang salita ni Lord. So again, applying the word of God is only by the help of the Holy Spirit if we are willing to obey. So, pakibasa ulit, verse 4 hanggang 6. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Okay. So, ang mga hindi daw katulad ng mga blessed na people, ang mga wicked daw, parang chaff. Nakita mo yun sa cowboy na merong mga damo na umiikot na binublow ng wind? Ganun atang chaff, no? Tama ko, Lawrence? Yung mga damo na madali lang i-blow ng wind na parang nagiging bilog na nga. Madaling maging apoy. Flammable yan eh. Madaling mawala. At talagang kung saan yung ihip ng hangin, doon lang yun. Yun yung mga wicked people.
Ha? Therefore, wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, pero yung mga wicked, they are led to destruction. Yung mga ginagawa nila leads them to destruction. So, choose. Are you a foolish builder or you're a wise builder? Ha? Saan ka doon? Nakikinig ka ba? Minimeditate mo at ina-apply mo? Kasi kung hindi lang naman, then you are a foolish or a wicked builder. Yan pa lang, chef, no? So, thank you, ang galing ng researcher ko. Yung mga parang, mga, ano na, mga reject na ng mga, ano ba yan, tubo or palay? No? So anything that are reject na, yun yung mga wicked, no? Hindi katulad ng blessed people, no? They are glowing, they are not withering, no? Hindi sila nalalanta, fruitful sila, and hindi sila nagda-dry or nagda-drought kasi merong streams of water. And that's the word of God, no? Sa buhay natin. Dry na tayo, but when we hear the word of God, the voice of God, na-enlighten tayo. Okay? So, praise the Lord. So, ano pala ang lesson na matututunan natin dito ngayon? Ha? Hinimay-himay ko talaga to. Hanggang midnight ang pag-study ko nito. Kaya nung pinasa ko to kay gabi na, midnight na kay Lawrence. Have you noticed the gospel we read, yung two builders? The two builders have the same opportunity to build. Hindi naman pinagkaila sa isa ang meron ang isa, di ba? Pareho silang may kakayanan, may opportunity, may materials to build, tama? Kaya hindi talaga pwedeng sabihin ng wicked or ng mga tao na hindi naniwala kay Lord, Lord, unfair mo. Binibless mo lang yung mga naniwala sa'yo. Kami, wala kaming opportunity. No! Sa story na ito, yung foolish builder at yung wise builder, pareho silang may opportunity to build. Kumpleto ang materials. Ang problema, magkaiba paano nag-build. Ang isa nag-build, wala siya naka-foundation sa rock. So they heard the same gospel. Kaya sabi ni Jesus, yung wise person, he comes to me, he listens to me, and obeys my word. So narinig niya ang gospel. Ang foolish, narinig niya rin ang gospel, pero hindi siya nag-respond by faith. So they also have the same storm and flood. The same lang ang storm. Hindi naman umiiwas ang storm eh. Pag meron bang bagyo, lahat ba ng unbelievers may bagyo? Ang Kristiyano wala. Hindi naman. Pareho tayong may bagyo. Pareho tayong masisiraan ng bahay. Pero hindi lahat may peace sa puso. Lalo na kung wala kang Kristo, wala kang peace. No? So the same sila lahat ng pagsubok, ng opportunities, pero ang responses nila magkaiba. Ang isa nag-build ng malalim na foundation papunta sa rock. Ang isa naman nag-build sa sand at wala pang foundation. Kaya different din ang result. Different response, different result. Ang isa talagang broken or destroyed talaga. So, total destruction talaga ang nangyari sa isa. So, wala talagang sabihin natin, unfair si God. No, fair si God sa story na to. Ha? So, anong matutunan natin? Our faith is established. Our faith is made strong. Our faith is firm by hearing and obeying God through His Word. Balik pa rin tayo sa palaging paulit-ulit na obedience na yan. So dito natin ma-realize, if you want your year 2024 na ikaw ay maging strong, your strength doesn't come from what you have. Kahit marami kang pera, marami kang influence, marami kang connection, marami kang properties, marami ka ng titles, marami ka ng accomplishments, your strength, your faith is not established by what you have, listen, but by what you hear. Sino ba ang pinapakinggan mo? It's not because of what you have na magiging strong ka. It's about what you hear. Are you hearing
the Word of God? Are you obeying the Word of God? Okay? Tandaan mo yan. Gusto mong maging strong ka? Sinong pinapakinggan mo? Okay. So yun ang isa sa mga dapat i-review natin, no, sa ating buhay this year. And also, punta tayo sa word na built. No? Ang wise man, nag-build siya ng house niya on the rock. Galing. Anong ibig sabihin ng build na yan? Siyempre, hindi tayo magaling sa Greek. Punta tayo sa internet. Oikodomos. To build a house ang meaning nun. So, ginamit siya sa NASB na translation na Bible many times. Build, 13 times. Siguro, builders, building, build, edified, edifies, edify, rebuild, strengthen. Yun yung pagkagamit sa NASB. Now, since both a Christian and an individual Christian or ang church daw, ang Christian church at yung Christian church, sinabi ko yung mga tao na believers of Jesus. At yung individual na Christian, they are likened to be a building. ABC rule, edify. Grabe. Oo nga, napansin mo yan. Edify. Wow. Now, ang simbahan, which is composed of Christians, believers of God, and ang individual na disciple ni Jesus, they are likened to a building sa Bible. They are the temple of God. Tama? The Holy Spirit indwells in their lives. That's why the temple is the Christian, hindi yung building. So, the erection of which temple will not be completely finished till the return of Jesus Christ from heaven. Hindi yan makukumpleto. We are all in progress bilang Kristiyano, ha? We are all in progress. We are all maturing in our faith. Walang mature sa atin. And those who, by action, instruction, exhortation, comfort, promote the Christian wisdom of others and help them to live a correspondent life as are regarded as itong mga taong nag-take part in the establishment of that building. So lahat tayo may part para ma-build up natin ang isa't isa, ma-exhort, ma-instruct, ma-comfort, no? Ma-promote yung Christian wisdom. Siyempre, saan ba galing ang Christian wisdom? Sa Panginoon at sa kanyang salita. So we are taking part in the establishment of that building. Hence, ang ibig sabihin pa niyan sa dulo, to promote growth in Christian wisdom, affection, grace, virtue, holiness, blessedness. Yan ang ibig sabihin ng to build. Ang haba pala ng build, no? Akala mo build lang yon. Hindi. To promote growth in Christian wisdom, affection, grace, virtue, lahat, in all aspects, holiness, blessedness. So merong growth, no? Pag merong building up of our faith. So, sabi nga dito sa Proverbs, if God doesn't build the house, those who build the house only build shacks. Sa ibang version, if God is not the builder of the house, those who build labor in vain. Pag sinabing in vain, useless. Or kung gagawa man sila sa version ng The Message Bible, parang shack lang, parang bahay kubo lang, hindi siya matibay. Kung si God hindi ang bubuo ng buhay mo, ng bahay mo. Kaya dapat si God ang master builder, ang gagawa ng buhay mo, ng bahay mo, ng marriage mo. Okay? Siya dapat. If God doesn't guard the city, yung mga night watchmen, mabuti sa kanila, matulog na lang. Kasi kung hindi si Lord ang magbantay ng isang city, maaatake pa rin sila ng kalaban. Okay? It's useless, listen carefully, it's useless to rise early in the morning, to rise early, and go to bed late, useless daw yun, and work your worried fingers to the bone. Don't you know, God enjoys giving rest to those He loves? Sino yung those He loves? Yun din yung mga taong siyempre nag-love kay God. Si Lord daw, gusto niyang bigyan ng kapahingahan ang kanyang mga anak, yung mga naniniwala sa kanya. Gusto niyang nag-i-enjoy sila. Hindi yung puro na lang early morning work na, tapos late at night work pa rin. Hindi mo ba alam na si Lord talaga ang magbibigay sa'yo ng enjoyment?
ng rest, ng peace. Hindi yan ang trabaho mo, nor ang negosyo mo. Hindi yan ang magbibigay sa'yo ng breakthrough. Tandaan mo, it's God. It's God. Unless He builds your life, unless He builds the house, you are building your life in vain. So, isa pa, Proverbs 24:3-4. Through skillful and godly wisdom, a house is built. So, hindi lang to house, a life, a home, a family. Include mo na yung marriage. Your marriage is built through wisdom. Kaninong wisdom? Kay God. By understanding, a house is established. Paano siya na-established? On a sound and good foundation. Oh, connected pa rin yung foundation na pinag-usapan natin. Foundation on the rock, no? And by knowledge, wisdom, understanding, knowledge, its rooms are filled with all precious and pleasant riches. Kaya nga, no, pag Christian home, nag-married ka sa Christian, at ang bahay mo puno ng instruction, ng wisdom, understanding, and knowledge. Saan ba galing knowledge natin? Sa Word of God. Kung puno ang bahay mo ng Word of God, ang bawat room ay filled with pleasant and precious riches. Hindi yung, alam mo yung bahay na walang Diyos, ang bawat room ng bahay, ang bawat area ng bahay parang puno ng galit, mura, at kung ano-anong bad news. Yun ang mangyayari pag ang bahay mo walang Diyos. Kaya nga, no, pag nag-marry kayo, kung may chance lang, gawan nyo ng kahit walang chance, maghanap talaga kayo ng Kristiyano. Huwag kayong maniwala sa chance. Ipag-pray nyo, hanapin nyo sino ang Christian, yun yung asawahin nyo. Kasi mahirap na nga mag-asawa ng Christian. Ano pa kung hindi? I'm not saying na pag Christian, bed of roses yan. Hindi madali ang pagsasama ng dalawang imperfect na tao. Pero if kung nagsama kayo, the man is imperfect, the woman is imperfect, but you have a perfect God, siya na bahala. Magiging maayos pa rin ang pagsasama. Kanina, alam nyo, na-bless ako. Kasama ko yung asawa ko sa outreach, di ba? Pati yung mga 3 kong anak. Alam nyo, yung 3 kong anak, sabi ko kay Sheila, kuhanan mo nga ng picture, videohan mo nga. 3 sila nag-aayos ng mga bangko sa outreach. Wala pang tao. Pati yung baby namin, ganun-ganon din siya ng inaayos niya yung bangko. Sabi ko, wala na akong hihingin pa sa Panginoon. Ano pang hihingin ko? Hindi ko ipagpapalit yung mga anak ko sa kung ano-anong bagay sa mundo na mawawala lang din. Alam mo yun, yung maliit pa sila, pero yung utak nila magsiserve na sa Panginoon. Wow! And that's because of the wisdom, the understanding, and the knowledge that comes from God. Gusto mo yan? Ipag-pray mo na. Alam mo, Lawrence, 2004 pa lang, nag-pray na ako sa mga anak ko kung anong pangalan nila, pinag-pray ko na may lalaki, may babae. At binigyan talaga ako ni Lord ng mga anak. At ang kanilang pangalan, lahat yon isinabuhay nila. Grabing blessing. Si Caris, meaning yon grace, regalo. Grabe, ang daming regalong dinala sa buhay namin. Si Kerix, meaning messenger of God, ay parang pastor din mag-asta. Si Kali, beloved, grabe din. Napaka lambing na bata. So, I'm not saying na kagagawan ko to. This is all by the wisdom and by the power of God. You want your family, your marriage to be strong, then you need God to build your house. Okay? Hindi pera ang magbibuild ng house. Dami na akong kilala, mayaman, maganda, sexy, nag-iwanan pa rin. Okay, so what can we learn? We are firm, we are strong, we are established when God is our master builder. Hindi yan nadadaan lahat sa pera. Si God ang magpapatibay ng buhay mo, ng marriage mo, ng parenting mo, ng mga anak mo, ng spiritual life mo. Siya ang magpapatibay. Kaya,
If you want your 2024 to be strong, na ikaw maging strong, ang reflection natin, who is the one that builds your life? Ikaw lang ba? Who is the one that builds your marriage? The one that builds your home? Sariling sikap lang ba? Who is the one who is building your legacy? If it's not God, then you're building in vain. Sayang. Will you receive Jesus Christ, the master builder? Kasi kung hindi mo pa na-receive, you can receive Him now, tonight. Gaya ng pag-receive ni Joanna last Sunday. You can. And allow the master builder, Jesus Christ, build you up. Because ang punto why God builds you up, basahin niyo sa ilalim. God builds up our lives firmly, strong, established, so we can build up others. Yun ang punto. Don't just pray, Lord, make my life strong, but you're not willing to build up others. Useless. The Lord will build you up so you can build up others in the Lord. Yun ang punto. Don't pray, Lord, make me strong. Make me strong for what? You're not using it for God. Useless. And you know what? When you pray, Lord, make me strong, He will give you storms. But if you are in Christ, He is the rock of your life. You cannot be shaken. Okay, last. Ito na. Focus na tayo sa The Rock. Sino nga yung wrestler na The Rock? Kilala niya? Hindi siya yun Ang The Rock, si Jesus. Kasi, yun na nga, yung story na to, nag-build siya ng bahay niya, nakapundasyon sa rock. Sinong rock? Sa 2 Corinthians, 1 Corinthians, correct me, I'm correcting myself. 1 Corinthians 10:1-4, sinabi ni Paul sa mga believers sa Corinth, kasi ang konteksto nito, they are following and worshiping other idols. Sabi niya, for I do not want you to be unaware. I do not want you to be ignorant, brothers, that our fathers were all under the cloud. Yung mga kanunuan natin, they are under the cloud. Di ba sa desert, para hindi sila mainitan, may pillar of cloud. And all passed through the sea. Di ba na Dead Sea, nag-pass by sila sa nahati yung sea. And ano yun ang ibig sabihin nun? And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Symbolism ng baptism na pala yun. And all ate the same spiritual food, yung manna and ang quail. And all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them. Anong klaseng rock na nag-follow sa kanila? That rock was Jesus Christ. So anong ibig sabihin nito? Okay. Punta pa tayo sa Old Testament naman para maintindihan pa natin. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. My shield, the horn of my salvation. Pag sinabing the horn, the authority of my salvation is God. My stronghold. Si God daw ang stronghold niya. Kaya hindi siya natitinag. So, the same lang, no? Yung kanina sa New Testament, sa 1 Corinthians, si Jesus ang rock. Dito, same pa rin, si Lord. Siya pa rin yun. Siya ang rock. Pag sinabing He is my shield, nakita niyo yung my shield, ibang kulay. Ang ibig sabihin ng my shield sa NLT ng Psalm 18:25, you have given me your shield of victory. Sa ibang version, karamihan, you have given me the shield of salvation. Pero gusto ko tong victory. Hamak mo, di ba usually ang shield for defense? Tama ba? Defense, no? Pero hindi Kay God, ang shield, victory na agad. Ganun katindi ang Diyos na sisilbihan natin at pinapaniwalaan natin, shield pa lang, panalo na. Saan ka pa doon? Doon ako sa Kanya. Doon tayo kay Jesus Christ. Bibigyan, siya mismo magbibigay sa atin ng shield. Siya mismo ang magiging shield natin actually. Sabi niya ng salmista, your right hand supports me and your help has made me great. Wow.
Si Lord lang pala ang shield of salvation or shield of victory. So, kanina sabi ko, storms will always come. So this 2024, kahit hindi mo hingin, storms will surely come. But God will be our stronghold and shield. Saan ka pa? Saan ka pa papanig? Sa kay Jesus ka na, kapatid. Kung wala ka pa sa Panginoon, then make that deal. Make that decision tonight. Lord, I want you to be the rock of my salvation, to be the shield of victory, shield of my salvation. I want you to be my fortress and refuge. Make that prayer, kapatid. Baka wala ka pa sa Panginoon or hindi mo pa nagawa yung decision na yun. So, reflection for this third truth, last truth. Can your money, can your connections, popularity, titles, influence shield you from raging storms? Kaya ka bang i-shield ng money mo, ng popularity mo sa storms ng life? Hindi. God is so willing to shield you from storms of life, but are you willing to take refuge in the Lord? Gusto ka niyang gawing i-shield ka niya, pero ang tanong, gusto mo ba na maging refuge si God? Because storms will surely come. Attacks from the devil will surely be launched against you. Arrows, fiery arrows will be thrown at you. Temptation will be experienced time and time again. But again, ito na ang challenge sa atin. Last na to. Start this year strong by starting in God and allowing God to build you up by submitting to His command and to His word. Submit tayo, obey tayo. Let God build you up because He's the only master builder who can make you strong. Those who are truly strong in the Lord, ang totoong strong na tao, are continually used by God to strengthen and build up others who are weak, who are unstable, who are faithless, who are helpless, who are hopeless, who are spiritually broken. Ikaw ang gagamitin ni Lord. I-strengthen ka niya ngayong taon para i-strengthen mo itong spiritually broken, hopeless and helpless. Gagamitin ka niya. Are you willing that God will build you up and make you strong? Then make God your rock. God bless you all. May each one of you receive Jesus Christ, the rock of our salvation. Galing. Ganda. Grabe, no? Habang dinidiscuss yun ni Past, isa lang yung tumatakbo sa isip ko. Naalala ko lang yung part na yung parang ano to no? Yung two builders, parang yung two farmers. Diba? Yung two farmers who prayed for rain, pero isa lang yung nag-prepare, yung talagang inanda niya yung lupa. Pero both of them prayed. Diba? Day and night for that rain. Kasi nga, matindi yung tagtuyot eh. Pero, nung umulan, isa lang ang nakasalo. Isa lang ang talaga nag-reap nung harvest. So, isa yun sa mga naalala ko habang dinidiscuss ni Pastor. Kasi, ano rin to eh. It's a story of faith. Diba? Ang galing lang kasi alam mo yun, hindi naman natin ma-earn yung grace ni Lord eh. 'Di ba yung love niya, yung forgiveness niya. Pero at the end of the day, we can pray with expectation and faith, 'di ba? And prepare for the blessing. Kasi ayon nga kay kay Miriam, kilala niyo si Miriam? Si dictionary yun. Ang faith daw, o kahit kay Google, noun yun, noun. Diba? Noun. Pero alam nyo ba, faith is also a verb. Faith is also a verb that we should act and do. Diba? Dapat ginagawa natin eh. Kasi, parang ano lang yun eh. If you pray to have those blessings, tama si Pastor. If you pray for blessing na i-bless ako ngayon 2024, be good to me. Diba?
It's like praying for your cup be filled. Diba? So kung nagpe-pray ka for that cup to be filled, at least may handa ka ng cup. Pero alam mo, pinakamagandang idea pa doon. Dapat bukod doon sa 1 cup na yon, meron ka pa nakahandang balde. Di ba? Yun ang nagpe-prepare. Yun ang naghahanda talaga na if you're praying, hindi lang cup yung dala mo, meron ka pang balde, meron ka pa isang batsa. Ganun. Di ba? Tama eh. You empty your cup, di ba? Alam mo, God is so amazing in giving what is needed. No? Kasi kadalasan naman, yung kailangan natin eh, hindi naman ganun sobra-sobra talaga eh. Diba? Pero at the end of the day, it must be in line with what God wants. Diba? Kasi nga, at the end, ulit, God is not a genie. Na ganun ka lang, wish ka lang, okay na. Diba? If you're praying, diba sabi nga, you're actively waiting for something. If you're praying for something, take steps para maghanda doon. Diba? Parang sabi sa Mark 11:23, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believe that what they say will happen. Sabi mo, parang mga declaration, it will be done for them. Therefore, I tell you, yan, kasi laging, ang kino-quote lang na verse, yung etong part lang to eh. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Diba? Alam mo, laging may condition yan. Diba? Lagi lang kasi yung kino-quote na verse, yung applicable lang, yung feeling nakaka-relate ka lang. Isama mo yung nauna, or isama mo yung kasunod. Diba? Does not doubt in their heart. Diba? Baka pray ka nga ng pray. Tapos, hindi lang binigay sa'yo agad. Alam mo yung binigay mo pa ng deadline si Lord. Lord, ba't ganun? Sabi mo this week eh. Sabi mo bukas eh. Diba? Hindi, dapat paniwalaan mo ng buong puso. So, ang galing eh. Yun lang muna para sa akin. Sino gusto mag-share? Ayan. Ayan. May pumasok dito, pamula nung nanonood sa live. Mukhang may i-share to. Hello, Pastor. Yan. Nasa live po ako, Pastor, kasi baka hindi po kayanin nung internet ko. Pero, yun po, praise the Lord. Hello po sa mga nasa Zoom. Nakabless lang, Pastor. And bago ko mag-share, Pastor, yung sinabi nyo kaninang Caris, to be honest, Pastor Jello, yan yung isa sa mga sinubmit ko na grupo ko kay GM-an. Caris. Kasi, Pastor, parang gusto ko mga Greek word. At that time, parang interested ako sa mga aralin yung Greek word. Kaya mga sinubmit ko, Jello, Ma'am Naan, mga kainos, keruso, mga ganyan. So wala na bumalik lang sa akin. Pero nakakabilis ang Pastor kasi nung pagpasok ko sa Zoom, although I mean sa live, although medyo late, sobrang ako, ito yung pinagkapasalamat ko ngayong araw kasi sobrang pagod na pagod ako, Pastor, sa ministry. Wala akong, ito yung, Pastor, sa mga prayer ko talaga ngayon taon na wala akong ibang, na parang papagurin ko lalo yung sarili ko sa ministry na pinigay sa akin ni Lord. So kaya magmula kanina 6 a.m. na gumising ako, parang dire-diretso, pinag-pray ko to, tapos biglang nagugulat ako, sabi ni Pastor, yung Pastor namin sa church, JM, gawin mo to, ito yung tapos sabi ko, pinag-pray ko pala, no? Kaya totoo yun, Pastor, no? Pag talaga pinag-pray mo, directly naman talaga sagutin ni Lord, no? And nakaka-bless lang, Pastor, kasi yun nga isa sa mga prayer ko. And also, Pastor, I just want to share this part na in-highlight mo din na ako, Pastor, wala akong ibang foundation this year talaga kundi ipanalo si Lord. Although alam naman niya nila Jello. No, sinare ko to sa Eralista Night, Pastor, gusto ko lang din i-share this time na nung pumasok before pumasok yung January 1, wala akong ginawa kundi nag-pray, kinausap ko si Lord, nag-praise ako kay Lord. Wala akong, Pastor, celebration ng New Year's Eve o yung New Year's etc. Kasi magmula ng 11:30 hanggang 12:30 AM ng January 1, kausap ko lang talaga si Lord.
Nag-umingi ako sorry kay Lord, talagang Lord, I just want to shine for you. Kasi alam ko pastor sa sarili ko na 2023 naging irresponsible ako sa ministry. It's because may kilala akong gawin na sabi ko, Lord, this time I want to shine for your glory. Na sabi ko nga, pastor, wala naman talaga sa isa yung mga nangyayari dito sa mundo, kundi natin paglilingkuran naman talaga si Lord. And sabi ko nga, ang totoong tahanan naman natin hindi dito. So doon naman sa langit na bayan, doon sa promise lang na binigay sa atin ni Lord. And nakaka-bless ng pastor, nag-take down notes ako kasi pastor, ito yung pinapagawa sa akin ni pastor. kaya idadagdag ko po to, no? Idadagdag ko po yung mga take down notes ko. And pastor, gusto ko lang din i-share yung sinner ko last time, yung tinakal niyo about obedience. Totoo talaga eh, na if you obey, there's always a blessing. And if you disobey, there's always a curse. So, isa yun, Pastor Jello Mamnaan, sa mga nandito, isa yun sa mga lagi kong tinitignan. Ito ba kapag ginawa ko to, blessing ba to o curse kay Lord? Lagi ako, Pastor, may ganong part. For me, naging magandang bagay siya para at least hindi ako dun ma-fall into sin. Parang dumating na ako, Pastor, sa part na ayaw kong i-disappoint si Lord. Ayaw ko talaga. Sabi ko, Lord, ang dami ko ng pagkukulang, gano'n, ang dami ko ng pagkakasala. Sabi ko nga, Pastor, nung siniba ko ni Lord, sabi ko, yun na yung pinaka-ultimate, napakalaking blessing na na-receive ko. Kaya this year, parang kaninang umaga, pagod na pagod talaga ako, parang tinatamad ako gumising. Pero parang nag-sink in sa isip ko na madi-disappoint ko si Lord, yung ganon. Parang may ganon akong spiritual, for me, it's spiritual growth talaga, Pastor, na ayoko i-disappoint na talaga si Lord. Ayaw ko na. Sabi ko, enough na yung mga pagkukulang ko sa kanya mga previous years. And this time talaga, I want to shine for Him alone. Yun lang, nakaka-bless lang din na part yun, Pastor. And also yung prosperity. Na tinapik yung Pastor na nami-misinterpret ng iba pag prosperity, ang dami mong ganto, ganyan-ganyan. Pero sa akin, nandito na ako, Pastor, sa part na satisfied na ako nakasama ko si Lord. Amen. Enough na ako. Para sabi ko, fulfilling na sa akin yung ma-encounter ko everyday si Lord. Every time na, Pastor, na may mga kinakausap ako, parang ayokong i-miss yung chance na hindi i-share si Lord. Parang basic, parang hindi naman ganun ka-highlight, pero ayokong ma-miss yung part na nakausap ko siya na hindi ko siya pinag-pray. Na nakausap ko siya na hindi kami nag-pray, paano kita mapapag-pray, anong mapapag-pray ko sa'yo. Andun ako sa part ngayon, Pastor, na ganun. Kasi alam naman natin, Pastor, iba kumilos si Lord. Na unexpected, na kaya niya talagang isip lahat. So, nakaka-bless lang po. And also, kaya nga, Pastor, sinasabi niyong wicked, reject in vain, nasasaktan ako. Para sabi ko, ang sakit no, yung ginawa mo sa Panginoon in vain, mga ganyan. Di ba? Masabihan ang wicked sa harapan ng Panginoon. Parang ang sakit. No? And sa akin, Pastor, mas naging healthy siya for me to na maging aware sa kung anong will ni Lord sa buhay ko, kung ano ba yung purpose sa buhay ko. Kasi siguro, Pastor, di ko alam, for sure, Pastor, sa part nyo na encounter nyo yung stage na ganito, na parang ayaw nyong maging in vain yung ginagawa natin sa Panginoon. So, ako, Pastor, nandun ako sa part na yun, na kapag ministry ni Lord, i-all out ko. Kapag kung anong pinapagawa sa akin ni Lord, gagawin ko talaga, especially this year talaga. Parang wala ako, ang pinaka-center ko talaga, Pastor Jello, no, sa mga nandito po, walang iba kundi glorify si Lord. Maging blameless ako sa harapan talaga ni Lord. Na yung ginagawa ko hindi credit ng ibang tao, kundi yung ginagawa ko is credit sa Panginoon. Kasi dumating din ako before na parang pag ginawa ko to, anong sasabihin ng iba? So, it's not about that. It's about kung ano yung wholeheartedly na gagawin mo para sa Panginoon. So, praise the Lord po. Thank you, Pastor. Thank you po. Nakaka-bless. May dagdag ako. Tama yon, magandang motivation yon na gawin ko to para ma-bless. Tama yon. Kaya sabi ko palagi dito tinitrain ko kayo lahat. Even sa FB Live ngayon, no? Which is good. Sa FB Live tayo. For you to know and to have that full theology, talagang look at it on the two poles, left and right, up and down, dark and bright.
No, katulad nito, when you do things, when you obey my blessing, tingnan mo rin siya sa kabila, you obey because you are blessed na. Yun ang full theology nun. We obey to be blessed, and we are blessed already. That's why we obey. Yun na yung isa pang mas stronger na motivation eh. When you know you're already blessed, that's why you obey. So maganda pa rin yung sinabi mong obey para ma-bless. Tama talaga yun. Pero pag na-realize mo, I'm already blessed, that's why I obey. Galing. Complete na yung picture. Complete na yung picture. Yan yung mga times na kahit wala akong kasama, pupunta ako sa outreach. I obey because I'm already blessed. Kasi kung doon ka lang sa kabila, minsan nagkakaroon tayo ng false guilt at pumapasok yung lie ni Satan, gawin mo yan. Gawin mo. Hoy, di matutuwa si Lord sa'yo. Pwede din naman, sa kabila, tingnan natin para hindi tayo maloko ni Satan. Natuwa na si God sa akin because si Jesus nasa akin na eh. Blessed na ako, kaya ako nagsunod kay Jesus. Wag mo nga akong tirahin, Satan. Luloko mo pa ako eh. I'm already blessed, that's why I'm doing this. But again, I will still obey to be blessed. But I'm doing this because I'm already blessed. Dalawa palagi yan ha, dalawa. That's the whole picture. And I'm blessed with your testimony. I'm just sharing this para sa lahat sa atin. Tingnan natin palagi lahat ng paniniwala natin sa magkabilaang panig para mas hindi na tayo lokohin ni Satan. Kasi ang attack sa do this to be blessed is false guilt naman. Yun naman yung atake ni Satan dyan. Okay? So, thank you. Thank you sa sharing mo, no? Baka meron pang iba. Praise God. Yun. Galing. Meron pa bang gusto mag-share? Habang naghihintay tayo, no? Actually, na-bless din ako doon. Kaya hindi ko sinishare lahat, eh. Baka may, mag-share nung iba. Actually, isa yan sa mga tumatak din sa akin. Ma-share ko lang din na kanina na I had a one-on-one mentoring na ang pinakasabi niyang feedback niya sa akin for the last year is parang wala siyang drive to do it. Yung parang one day gusto ko siya, tomorrow hindi na. Excited ako ngayon, bukas hindi na. So sabi ko, shinare ko sa kanya na maybe it's a result of comfort zone. Pero at the end of the day kasi yung comfort zone mo is already your blessing. So, take advantage of your advantage. So, anong punto ko? Ang punto ko lang naman is, maybe ina-anchor mo kasi yung sarili mo to have the achievements. Yun, maging top earner, maging ganito, the milestones. Sabi ko, alam mo, meron din ako isa nakausap pa before you na yung mindset niya is nandun na siya sa phase nung kumikita na ng malaki. Kasi usually kapag nandun ka na sa phase na kumikita ng malaki, hindi ka na nandun para sa kita eh. No? Hindi ka na nandun para sa profit because of merely doing the business. Pero nandun ka na kasi nandun ka na sa part na sino ba ang mabe-blessed ko using this platform na binigay sa akin ni Lord. Diba? So, sabi ko ang galing lang kasi yung taong yun hindi pa kumikita ng 6 digits yun. Pero nandun na siya sa phase na yun. So maybe you anchor yourself on that same faith na hindi for the milestone, but anong purpose ba kung ba't ka nandito? Bakit ka ba nilagay dito ni Lord? Bakit ka ba diamond na dito? Bakit ba, alam mo yun, na sabi ko nga, maybe you need to pray for it. Kasi maybe you have to look at it on another standpoint. O baka kailangan pakinggan mo si Lord. Baka ito yung pinapagawa niya sa'yo. No? Nasabi ko nga, itong every Sunday naman, tama yun eh. Parang hindi naman tayo laging sinisipag gawin to eh. Pwede namang imintis natin to eh. Parang si Paz, pagod na yan sa outreach. Bakit nandito pa siya? May mga time na paus na yan eh. Rinig mong may sakit na siya eh, nagsasalita. Pero ba't nandito pa din siya? Pinupush natin, di ba? Bakit kami, kahit nasa event sa labas, tinutuloy pa din to? Di ba? Kasi yun nga eh.
Diba? It's our calling, it's our purpose na. Diba? Kaya ginagawa to na yung motivation mo, hindi na for you, but to spread the gospel. Diba? Parang may sinend sa akin si Paz, di na lang ako nakapag-reply pero napanood ko eh. Diba? Na parang yung diniscuss niya kanina na we're not the Savior. Na porket tinanggap mo si Lord, credit na namin yun. Hindi. Pag tinanggap mo si Lord ang Savior. Tayo, ang purpose lang natin i-share. Diba? At i-warn. Grabe yun. So, ayun lang. Dagdag pa ako. Nabanggit ni Lawrence yung call. Connect din to kay J. Mark. Ang ganda kasi alam ni J. Mark ang calling niya. That's why ayaw mo pero pupunta ka, gagawin mo. Ganon din si Lawrence. Pagod na kami pero andito kami. Kasi alam namin calling ito. Pero alam mo, may kabilang dako na naman ito na magpapalakas sa atin. Hindi lang dapat alam natin ang calling natin. Ito pa, alam natin sino ang tumawag sa atin. And that's Jesus Christ. Kaya wala na talagang lusot. Alam mo na calling mo. Alam mo pa sinong tumawag sa'yo. Ano ba yan? Ito pa, may nakuha pa akong quote na when you know who you are, you know what to do. Applicable siya. When you know you are a child of God, then you behave a child of God. Then you shared Him to others because you know you are a child of God. That's why before Jesus started the ministry, nung binaptize na siya, pag ahon niya sa tubig, ang Holy Spirit parang dove na nag-rest sa kanya, napunta sa kanya. Tapos yung Father nagsalita, narinig din yun ni John at ng writer, no? Si John the Baptist at yung writer. At narinig yun ni Jesus. Sabi ni Father, "This is my Son, whom I am well pleased, whom I love." Now, ni-reassure ni Father na ikaw ay anak ko. So, after that, dinala siya sa wilderness. 40 days siyang nag-suffer, nag-fasting, pero kinaya dahil alam niya, anak ako ni Lord. When you know who you are, you know what to do. King? When you are getting tired and weak, know who you are and know who called you. Know that you are a son of God and He is your Father. And when you know that you are following the Creator of the world, it doesn't matter anymore kung i-bless niya ba kung i-answer niya ba yung prayer request ko o hindi. It doesn't matter anymore. I'm following the Creator of the world, the Savior of the world. Ano na lang yun? Incidentals na lang yun kung makuha ko yung gusto ko. Pero it doesn't matter anymore. I know who called me and I know my calling sa Panginoon. Ganda nun, Pas, no? Alam mo kung sino tumawag. At alam mo kung anong instruction. Kasi parang nga yung wise and foolish builder, no? Ganun pala ka-deceiving din pala, no? Galing no? Parang yung pagbabasa ng Bible, alam din naman nung kalaban yun. Mas kabisado pa nga sa atin. Pero kaya mo inaaral eh. 'Di ba? Parang yung wise and foolish builder, parehas naman silang manggagawa, parehas silang karpentero, no? Parehas naman yung design na ginawa nila. Parehas din naman bahay yung ginawa nila. Parehas naman din nilang natapos. Kumbaga parehas na parehas. Pero again, yung foundation pala nag-iba. So, ang nakuha ko dito, Pas, is yung foundation pala is hindi parang tayo na nag-uumpisa, lalo na kung baby Christian pa, is akala mo rainbows and butterflies. Yes! Perfect na yung buhay ko. Hindi pala. Rocky foundation pala, no? Ang galing. And ang galing lang din na nalinawan ako doon na yung foundation pala is hindi mo lang nakikita dahil uma-attend ka ng simbahan, uma-attend ka ng small group, no? But the foundation of our lives is laging inaalog yan, laging may unos yan, laging may challenge yan. 'Di ba? Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa pagdating ni Lord. sa muling pagdating ni Lord. 'Di ba? So, ang ganda lang din ng sinabi ni J. Mark kasi it's better na i-test na natin yung foundation ngayon pa lang kesa
ipagpabukas mo kaysa hanggang sa judgment time before God, no? Na kasi pag nandun na, it's too late na eh. So, mabuting ngayon na. Nagkakamali ka ngayon. Parang sinasabi lagi ni Coach Benji, okay lang magkamali. Basta, natututo ka. Diba? Sa pag-aamal. Galing. Meron pa ba gusto mag-share? Share mo na yan. Baka hindi ka makatulog. Parang ako na. Ayan. Oh, si Ma'am Sherry, you go for Sina? Sherry. Sige, Ma'am Cheryl from UK. Sherry. Unmute. Yan. Okay. Good evening po. Etong ano ko po is parang to tell you frankly, last week nawalan na ako ng pag-asa dito sa business na to. Gusto ko na talagang mag-quit. Ngayon nung day off ko, pumunta ako ng church, nag-visit ako. Sabi ko, Lord, mag-back out na ba ako ganyan? Kasi parang sabi ko, parang hindi ko kaya, sabi ko. So, Lord, mag-back out na ba ako ganyan? Parang hindi ko kasi kaya. Give me a sign. Ganon na kung gusto kong itutuloy ko po, hindi. So, nung lumabas na ako, tapos nag-duty ako ng 2 days. After a few days, nag-message si TL Romulo sa akin. Ang exact word niya is, Kasin, sabi niya, nasa likod mo lang ako. Sabi niya, ganon. So, nung parang nabuhayan ako. Pero talagang mababack out na ako. Kasi parang hindi ko kaya. Down kasi ako last week. So, nung sabing ganon ni TL, kasi nasa likod mo lang ako. Tapos a few days ago, yun nga nag-one-on-one mentoring kami ni GL Lawrence. Second time, nabuhayan na talaga ako ng loob dahil sa mga encouragement niya. So, nung after one day, nag-church ulit ako, nag-visit lang. Lord, kung ito talaga, bibigay niyo na sa akin, sabi ko. Tas kaninang umaga, so yung encouragement ni GL, nabuhayan na ako. So sabi ko, sige Lord, sabi ko, I will pursue it, sabi ko. Tas kanina umaga, nung nag-invite talaga si GL dun sa personal na messenger, nag-invite siya ng ito nga yung gathering, spiritual gathering. Nung nakita ko yung message niya na ganyan spiritual gathering, napa-smile talaga ako, as in talagang ito na siguro yon, sabi ko. Talagang napa-smile ako. Kaya nung nag-open ako, nag-join na ako ng Zoom, siguro thank you Lord, sabi ko, binigyan niyo ako ng sign. Kaya ako nandito ngayon. Yun lang po. God. Love, Ma'am Cheryl. Next. Grabe, no? Kaka-bless. Nakaka-bless. Grabe yan. Dahil ako yung late. Ay, Paz! Na-miss ko kayo. Sobrang nakaka-bless. Wala ako masyadong naabutan kanina. Because I went inside pero sobrang late na rin nung nakapasok ako. But with all the testimonies that I heard from Jill J. Mark, Jill Lawrence, it's really fulfilling for us. Ma'am, Cheryl po ba? Shirley? Cheryl. I know how you feel because there's a lot of things in life that, alam mo yun, in our business also, in sa araw-araw natin na we really feel, or sometimes we fall short. But then again, we have a big God, no, na whatever decision that you will make, andyan pa rin talaga siya. Sabi nga doon sa, tawag dito sa isang testimony ng isang pastor sa akin recently, no, sabi niya, whatever, kasi sometimes, we always thought that if we go to church and we have this kind of fellowship, saka natin mafe-feel yung presence ni Lord. Then again, hindi mo alam na sa puso't isip mo na siya. Nandyan siya sa loob mo. And you just have to feel it. And you just have to, alam mo yun, kumbaga, activate your Holy Spirit, kung tawagan nga nila, na para mas ma-embrace mo talaga yung
yung power ni Lord within you as well. And nabibless ako, Pas, kasi bakit? This week I have very great news. No, hindi ganun ka-flourish ang buong week pag hindi talaga, alam mo yun, walang Lord talaga sa buhay mo. And Amen. gusto ko yung sinabi ni Jel J. Mark, because I was talking to him last time, sabi ko, iba talaga yung feeling kapag si Lord yung kasama mo. And I was looking, Jill Lawrence, my way before, para akong minsan not to the, of course, no, of giving up. Marami akong mga hang-ups in my life also. And as you share, Ma'am Joanna and the rest, I was once like you, sharing myself also na I'm pouring myself out to people, to Jill Lawrence rather, Pastor Ralph, no, na aning nararamdaman ko. Pero with God in the center and yun, lagi kong, alam mo yun, sinisik talaga ay siya muna above everything else. Every situation, every provision follows. Kasi yun talaga yung naging unang ko na, GLJ. May income man o wala, may sales man o wala, I always honor God. Amen. Ever since na nag-start. Now, kanina sobrang ganda lang ng share kami nila GM Ann. Hindi namin in-expect na at 6 p.m. kami ni Herky, pumunta kami doon sa church. Kasi hindi na namin na-attendan yung 2 p.m. because I have to attend for like a business meeting. But syempre, hindi pa rin natin pwedeng i-miss eh. Kung ma-miss man natin yung isang part, at least sa fellowship nandito pa rin talaga tayo. So, I'm really, alam mo yun, sobrang para akong nahubaran sa isang part ng Genesis, no? Yung the beginning talaga of heaven and earth and how Adam and Eve talaga was created. And dung the time na yung serpent sinabi sa kanila na kainin yan kay Eve, no? Nakainin mo yung fruit na yan kasi makikita mo lahat, the good and the bad and all. Then na-tempt tayo, no? From the time pa lang na yun, binigyan ka na pala ng grace ni Lord. Kasi bakit? He's very willing to kill the sheep. Tama ba? Or sheep po yun, diba? Just to, alam mo yun, sacrifice yung isang bagay para lang sa kamalian na nagawa mo. So, whatever we had experience in our life, no, whether it's good or bad season of your life na nagkamali ka, nagkaroon ka ng situations in your life na hindi ka perfect, di ka naka-attend ng fellowship and all, God will not judge you according to what you are saying or you're feeling, because through his eyes you're forgiven already and we've been saved by God for couple of times na hindi ka pa nagsasorry sa kanya na sa lahat ng bigat na nagawa natin or situation na feeling mo hindi ka not good enough ka, Ma'am Joanne, Ma'am Richelle, na Rose, God already provided everything for every one of us. And pag makikita mo at mafe-feel mo sa heart mo kung nasang spot pa na siya, ang una mong sinisik, hindi yung blessing, kundi yung blessor, dun mo marirealize na, my God, ang sarap pala kapag siya yung inuuna. Kasi whether you have that blessing, you receive that provision that God gave you, you will still bless people. You will still share the word of God. Kasi baka sa mga panahong down ka na, hindi mo na siya sinishare. Nalilimutan mo na siya because you are always in particular of the blessing that you're receiving. You're being anxious of so many things because you're not getting what you wanted. Hindi nga kasi yun yung plano ni Lord for you. That is not the plan for you because there's bigger picture or bigger plans waiting for you, but you just have to trust Him with all your heart. And you have to seek Him first before you seek the opportunity and the business and the whatever it is. I don't know why I should tell this, but hindi ko narinig kung ano yung pinag-usapan kanina lahat. But I think it is also the Holy Spirit saying to me or telling me to share it to you all, kung sino man yung makakarinig. And lastly, no, hindi naman dapat pa kasi kumbaga hindi pa ako ganun ka baon na baon talaga. I don't know how to say it, but I know in my heart that I receive already Christ in my heart. I shared meron akong napag-share na isa kasi she was really, really devastated dahil hindi siya nakapasa sa exam. Na talagang, alam mo yun, pwedeng hindi na siya mag-aral because of that. And to the point that this person really isolated herself because she doesn't want na to be with other people already. So I told her na at the end of the day,
kung yan ang naging plano ng Lord sa'yo, kasi you cannot control what's happening. Baka may plan. And you're trusting only yourself, but you're not trusting kung ano yung will ni Lord for you. Tama. And don't judge your family first. Kasi nagagalit yan. But at the end of the day, they're still your family. They will always, always, always support you. No matter what season na meron ka sa buhay mo. So, umpisa siguro, yes. But then again, at the end of the day, they're still your family. And may maraming tao pang naghihintay for you to shine. So, ang pinakamasarap na yan, Ma'am Sherry, Joanne, Rose, if you feel that kind of pain inside your heart and you don't know where to say, how to open it, Jill Lawrence, me, si Pastor Ralph, and GLJ Mark, or to those viewers na nandito sa loob and sa Zoom din, we're very willing also to, to make disciples, and you can come to us. I am not perfect, I am not really the great, but then, baka makatulong kami sa pag-walk mo kay Lord. Yan lang po, Pas. God bless everybody. Kasi napaiyak ko pa si Ma'am Joanne. Love, love. Galing. Tama, no? Alam mo, talagang lahat din ng sinabi mo actually naka-anchor doon sa mga truths natin. Seryoso? Oh, Wala talaga, Pas. number one is our faith is established by hearing God's word and obeying God through His word. Number two, we are firm when God is our master builder. And lastly, storms will surely come, but God will be our stronghold and shield. Kaya, I want to honor Ma'am Cheryl, for sharing that, Kasi nga, this is a safe space, No judgment and everything. Na, ang galing lang. Pero, gusto ko lang din i-anchor dun sa truth na merely hearing God's word isn't enough to provide a secure foundation. Kaya, may support system ka, kaya ka pwede magtanong, hindi lang yung uma-attend ka lang dito, nakikinig ka lang or nagsisimpa ka lang. So, tama yun, na nag-open ka, nag-share ka, and nagre-reach out ka pag feeling mo hindi mo na kaya. Kasi, syempre, it's still necessary to be, sabi ko nga, ang faith is also a verb, hindi lang siya noun. No? So, we need to be doers ng word. And, ang galing nga, application na nga agad si Ma'am Cheryl sa reflection ni Pas kanina 'di ba? Na storms will surely come. Attacks yan Attacks from the devil will surely be launched against us. Temptation will be experienced again and again. 'Di ba? Pero dito ka, kumapit ka, and alam mo yun, you're surrounded by believers. Galing. Na-bless ako sa testimony ni Ma'am Cheryl na si Sir Romulo nag-chat, andito lang ako sa likod mo. Yun yung application na dahil sa likod ni Sir Romulo ang Panginoon. Amen. Correct. Ang taong makapag-chat sa iba, makapagsabi sa iba na andito lang ako sa likod mo, kasi sa likod nila si Lord din. Hindi din sila makaka-comfort sa iba kung si Lord walang nag-comfort sa likod nila. I mean, si Lord ang stronghold Pag kay Lord ka, strong ka. So you can strengthen others. So ganito na yon. Ang grupong to, if the Lord is our stronghold, then we can strengthen others, Ito yung purpose nun. So, ang mga luha nyo, bawat patak ng luha, sabi ng Bible is healing. Galing. Ganda rin ng wisdom Akalain mo yun, yung nasa likod mo lang ako. 5 words lang. Sobrang powerful nun pala. Na makapag-reach out ka lang, makapagsabi ka lang, uy, nandito lang ako. I'm here for you. God bless you. Diba? Laking bagay pala. So, huwag mo ipagdamot yan. Bigay mo rin sa iba. Pay it forward. Ang galing lang din kasi isa lang din naman talagang pinagpipray ko lalo na nag-fasting is sabi ko nga, how can I use this platform na binigay mo sa akin, Lord, to bless other people? Not just financial breakthrough, but alam mo yun, yung overall. Galing lang din. So, isa yun sa mga suggestion ko din, you pray for your purpose para mas malalim yung anchor mo. And of course, alamin mo kung sino yung nagbigay. Baka mamaya may purpose ka kasi iba naman yung bumulong. Tama yun.
Kasi kung hindi mo alam yung purpose nyo nga, hindi mo alam kung sino ka sa Panginoon. Pag walang babati sa'yo, walang mag-encourage sa'yo, down ka talaga agad. Pero kung alam mo sino ka sa Panginoon, anak ka niya, alam mo rin ang purpose mo, wala man mag-appreciate sa'yo, walang papansin sa'yo. So, kikirot yung puso, pero nandun ka. You show up. Amen. You show up every time. Grabe. Magtataka na lang sila sa'yo. Pareho lang naman tayo tinamaan ng kalamidad, pero bakit you're still standing? Because I'm standing on the shoulders of God. God is my fortress. Walang sayang sa luha mo, Miss Joanna. Walang sayang sa luha mo, Ma'am Cheryl. And sino pa gusto mag-share? May gusto pa ba mag-share? Ayan, sige. Eh, yung sinabi ni Victor na tagos na tagos eh. Tagos na tagos eh. Tagos na tagos eh. Tsaka yung nakarelate din ako kay Ma'am Sherry na yung time na parang gusto na niyang hindi pa yung business na to. Sa kanya, may nag-text sa kanya si Ian Romulo. Sa akin naman po, inaisip ko yung time na nag-franchise ako. Kasi, naisip ko, bakit ko susuko, parang pakiramdam ko, binigay niya sa akin to. Kasi hindi naman to magpapaulit-ulit sa Facebook ko, sa Facebook wall ko, kung hindi niya binigay para sa akin, di ba? So sabi ko, bakit ko susuko to? Hindi ko susuko, sabi ko ng sarili ko. Kaya kahit yung time na down talaga ako, na walang pumapasok, walang income, walang talaga. Walang nagpa-franchise sa akin, gano'n. Kung baka yung unang-una pumatok sa akin si Ma'am Cher. Nung kinamusta niya ako, kasi sinabi niya gano'n. Sabi niya, baka may plan pa sa'yo si Lord, baka hindi pa ngayon. Ay, sabi niya. Parang nabuhayan ako doon. Tapos yung time na gano'n, sabi ko, hindi talaga ako pinapabayaan. Kahit gano'n, nandiyan pa rin siya. Hindi niya pinapabayaan na nag-down ako ng walang mag-aangat sa akin. Hindi. Yung walang magsasabi sa akin na, hindi, pwede, yan, para sa iyo yan. Mga tao na gano'n. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong gano'n na. Yung bang down ka na, iaangat ka na. Bigla ka na lang iaangat. Kaya, thank you Lord. Dahil hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Isa pa rin sa tumatak sa pinanot ni GR na yung mga, kay GR German pala yun. Yung mga past na nagawa niya before, na parang nakarelate din ako sa kanya yung mga nagawa kong kasalanan before, na bago ako mag-join dito sa fellowship na to. Doon ko na-realize na yung mga nagagawang kasalanan na hindi ko inahinatawad sa kanya. Tsaka yung sinabi ni GL Liaman na pag nakakagawa ka ng kasalanan na nadi-disappoint mo siya. Nadi-disappoint mo si Lord. Ang dami ko nagawang kasalanan before, hindi ko nihinatawad sa kanya. Pero alam ko naman sa sarili ko na humingi ako ng tawad dahil hindi alam ko mapapatawad. Kasi anak niya tayo. Kaya Lord, humingi ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko. Kaya babalik loob ako sa kanya. Doon, build strong. And the Lord will build you strong basta kapit sa Panginoon. Yun na nga, habang kumakapit ka sa Panginoon, ang kabila nun, hawak ka naman niya actually. At wala nang makakakuha sa iyo sa kamay ng Diyos. Yun ay jackpot. I mean, hindi jackpot eh. More than the business, more than the earnings you have, to acknowledge God and to experience that salvation,
from the Lord, no? Na siya na ay Diyos ng buhay mo. More than the blessing yun, no? Parang wala na to yung business na to. Ano na to? Bonus na to, no? Anyway, again, uulitin ko. Ano man ang ginagawa mo sa buhay, businessman yan, trabaho, housewife, kung alam mo na ang ginagawa mo ay misyon mo yan sa Diyos, ma-excite ka at ma-excite ka kahit manghihina ka, marirenew na naman ang strength mo kasi alam mo mission mo to sa Diyos at di lang to dahil mission sabihin mo kailangan kong gawin. Hindi siya parang kailangan kong gawin Hindi, natural na gagawin mo kasi anak ka ni Lord, so gagawin mo yung kalooban ng Ama. Parang gano'n. Again, when you know who you are, you know what to do. And kahit nga walang result minsan yung ginagawa natin. No? Kahit walang result, again, no, si Lord marunong yan mag-surprise. Pero I'm not always saying na pag kay Lord ka na, lahat na bed of roses. Yun ang sinasabi ni Lawrence Meron talaga, may storm, pero salamat, mapapansin mo, may storm kasi may miracle din naman, may strength from the Lord, may breakthrough from the Lord, no? Ang sarap ng Panginoon. And again, remind yourself, hold you and your calling. Para mas lalo pa tayong maganahan at ma-motivate ng Panginoon talaga. Pag si Lord ang motivator natin, nako, kahit walang motivation from Lawrence, okay na ako. Kahit hindi i-chat ni J. Mark or ni Rose, okay na ako. Kasi si Lord naman ang nag-motivate sa akin, ang Holy Spirit naman Sarap yun, no? So again, pero may good news ako. Pag anak ka na ni Lord, at bottom ka man ng buhay, Joanna, Ma'am Cheryl, sino man ang nakikinig ngayon, pag nasa ilalim ka na, sa ilalim, don't forget, tama, may satisfaction kay Lord. At si Lord mismo, hawak ang buhay mo. Hawak ni Lord buhay mo. Hawak niya ang direksyon ng buhay mo. Just submit to Him. Siya ang i-follow mo. Siya ang shepherd. Pag siya ang shepherd, idadirect ka niya sa dark shadows, valley of the shadow of death, minsan sa green pastures, minsan sa success, minsan sa failure, sa contentment, sa provision, sa trials, sa triumph, sa miracle, sa pain. Lahat yun mararanasan pero hindi magbabago si Lord. Yun na nga, same God, kahit New Year, kahit bagong taon. I surrender it all to God, sabi ni Lawrence. And siya lang, wala akong ititira. Kaya, ititira na ko. Siya lahat. And also si Ma'am Christine ba to? Contentment. Yes, kay Lord yun galing. And satisfaction naman kay Lord, kay Gemma. Salamat. Again, see you again next week. Meron pa tayong isang linggo about Bible Emphasis Month. I hope ma-encourage pa kayo sa sharing ng isa't isa and ultimately ma-encourage pa tayo lahat ng Panginoon through His Word. See you next week. Let's pray. Panginoon, may you bless them. May you lead them. May you continue to guide them in every decision sa mga nahihirapan, nag-struggle, in pain, in tears. Lord, may your comfort, may your breakthrough be upon them. Inaalala namin yung mga nanghihina, Lord, strengthen them, build them up. At kami naman na binibuild up mo, Lord, yes, madami rin kaming pinagdadaanan, pero you are the one who build us up so we can also build up others. Salamat because ikaw talaga ang sandalan ng lahat. Thank you so much, Lord. May you bless their week ahead, bless their earnings, their business, their family, their marriage, their lives, their emotional state, their psychological health, mental health, lahat i-bless Panginoon, inspire sila from the Holy Spirit and even sa word mo na hindi lang namin narinig tonight but i-apply namin ito by obeying your command. Thank you, Lord. May we love you more, may we obey you more, and may we do your will for our lives because your purpose is better than our plans. Thank you, Lord. All this we ask in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. I pray. Amen. And amen. So, picture mo na. Picture mo na. Hi, Ma'am Michelle.
kalakasan ko Ang dami natin. ikaw. Walang Welcome po, Ma'am Michelle. sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako Thank you, Pastor. Thank you, Jello. Thank you sa lahat. Thank you, everyone. Loren, thank you. Jmar, Banat, Ma'am Cheryl, Joanna, Joanne, Cheryl, Ma'am Naan, Michelle Rhodes. Thank you so Bibi. much sa lahat. Thank you, pa. Joanne. See you next time. Thank you, Jello. God bless sa lahat.